At dahil nga may mga nagre-request and meron tayong feedbacks that said, parang mas maganda yung stories mo, yung bedtime stories mo if Tagalog or Taglish. Because of that, we now have Sexy Flex Stories Taglish version. I'm not really proficient in Tagalog, so medyo Taglish siya. And most of it, I just translated from Google or ChatGPT. So, let's see. I'm reading it raw. Gusto mo yun? We'll start with my very own, ang espesyal na bulaklak ni Brightly. Si Brightly ang may pinakabonggang bulaklak sa buong bayan. Fresh, malambot, at ang bango-bango. Pinapangalagaan niya ito ng todo. Laging dinidiligan, tinatago sa tamang lilim, at never niyang pinapahawak kung kani-kanino lang. Kahit saan siya magpunta, may nagbubulungan. Nakita mo na ba ang bulaklak ni Brightly? Si Mr. Bunny kumurap-kurap. Grabe, amoy bagong ligo. Si Miss Kitty dinilaan ng labi. Sabi, pwedeng-pwede kong titigan yan buong araw. Kahit si Mr. Squirrel na laging busy sa kakakolekta ng chicherya, tumigil sandali. Sabi nila, may magic yung bulaklak mo, Brightly. Napangiti si Brightly. Syempre naman, espesyal to. Hindi kung sino-sino lang pwedeng humawak. May ilan na napapout. Bakit naman? Dagdag pa ni Brightly. Dahil ang mga bulaklak, kailangan ng malambing na pag-aalaga. Dapat lang ang tunay na marunong magpahalaga ang makalapit. Nag-explain pa siya. Dinidiligan ko to araw-araw. Pinatago sa matinding araw para hindi matuyot. At syempre, hindi ko hinahayaang madumihan o masalat kung kani-kanino lang. Tumango-tango ang mga hayop. Oo nga naman. Pero isang araw, isang epal na weasel ang biglang sumugod. Bigay mo na yung bulaklak mo. Napakislot si Brightly. Excuse me, hindi ko basta-basta pinapahawak ang bulaklak ko lalo na sa mga nagmamadali at hindi marunong magpahalaga. Napangiwi ang weasel. Ano ba yan? Bulaklak lang naman yan. Napamewang si Brightly. At ikaw, weasel ka lang din naman. Pero hindi kita basta bibigyan ng atensyon, di ba? Napakamot sa ulo ang weasel at umalis na lang. Buti nga. Maya-maya, dumaan si Tatay Pagong. Alam mo, Brightly, ang mga bulaklak mas lalong gumaganda pag inaalagaan ng mabuti. Ngumiti si Brightly. Kaya nga ingat na ingat ako at hindi kung sino-sino lang ang pwedeng humawak. Nagpalakpakan ng mga hayop. Ngayon, alam na nila, ang bulaklak ni Brightly ay fresh, mabango at espesyal dahil alam niya ang halaga nito at marunong siyang mag-alaga. At simula noon, wala nang nagpilit humawak ng bulaklak ni Brightly ng basta-basta. Ang aral ng kwento, ang magagandang bagay sa buhay ay dapat inaalagaan at hindi basta ibinibigay kung kani-kanino lang. Pwede kang humindi, stick to your boundaries. Parang si Brightly. Wakas. Natapos na naman ang isang kwentuhan ng landi at ligaya na may halong pang-aakit. Mag-follow ka na para sa mga susunod na nakakabaliw na episodes na hindi mo alam kung papaniwalaan mo o pagtatawanan mo. At abangan mo baka ikaw na ang susunod na bida.